So, purihin po ang Panginoon. Thank you very much. Gusto niyo pa po bang isang kanta pa kay Kuya Abet? Ayan. Kakanta pa ba? Isa pa? So, purihin po ang Panginoon. Salamat. Palapakan po natin sila Brother Abet at ang praise and worship team ng Binyan. Glory to God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, again, good morning. Salamat po sa Lord at medyo may bagong feels po tayo kasi the last time na ako po ay naririto ay walang tao. Amen. Wala pong tao. Narito lamang ay praise and worship at ilang mga technical people. Amen. Pero ngayon po ay mukha na tayong simbahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, talagang napakasaya po na tayo po ay nagkakasama-sama. Amen. Sa isang bubong, sa isang lugar, para po sambahin po ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ako po ay naniniwala na yung mga implementation na mga nasa ating pong paligid, bagamat di po natin binibigyan ng light na pagturing ang coronavirus, because we believe that coronavirus really did exist, pero kailangan po na maging tayong matalino as a church, as a believers. Amen. Dahil isa po sa mga bagay na nakikita po natin ngayon sa ating paligid ay there's so much things going on. Amen. Nasa likod po ay gawa po ng kadiliman. Alam niyo po kasi, if I may just encourage you and just exhort you some truths here. Sa Hebrews 10:25, hindi pa po ito yung mensahe, but this is the reason kung bakit po we have been fighting for so many months and Sundays kayo, kami po Saturdays, that we must keep on coming to church and do our worship service. Kasi samahan niyo po ako sandali sa Hebrews 10:25, hindi pa po ito yung mensahe. Kasi merong mensahe po na pinatuturo po sa atin dito sa ating gawain ngayong gabi. Ano po, meron kayong subject, may title po kasi kayo, ano po. So sa Hebrews 10:25, plinas po sa ating screen, ang version po ay American Standard Version. Sabi po dyan sa Hebrews 10, kung ating pong babasahin, ang sabi ron, not forsaking. Ano po ibig sabihin ng not forsaking? Ibig sabihin po ay huwag tatalikdan, huwag lilimutin, huwag liliban. Alin po ang huwag daw kalilimutan at huwag tatalikdan, huwag liliban? Very specific po yung tinutukoy dyan. Ang sabi, our own assembling together. Amen. Ano po ibig sabihin yan? Yan po ba sa tingin ninyo ay online service? Amen. Yan pong assembling together, yan po ay yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Amen. At kung atin din papansinin, ang sabi po rito ng sulat sa Hebrews 10:25, meron pong konting patama dyan na ginamit yung sumulat. Ang sabi, as the custom of some is. Tatagalogin ko po, gaya ng nakasanayan na ng iba. Amen? So marami po kasing Kristiyano nasanay nang hindi dumalo sa pagtitipon. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yon, nandito ka eh. Amen? Nakukuha po ba natin yan? Amen? So unawain po ninyo pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, tatamaan talaga kayo. Amen? So ano raw po ang sabi ng Hebrews? Yung iba raw po nasanay na hindi dumadalo. Medyo palalalain ko, nasanay ng absent. Amen? So yun po yung sinasabi dyan. Ano po? Ang sabi, as the custom of some is, but, ang sabi po dito ng sumulat, ang sabi, but exhorting one another, and so much the more. So ano po ang solusyon para po tayo ay hindi makalimot sa pagtitipon? Let us encourage one another. Amen? Encourage one another to what? To attend, to join our worship service. Amen? So mahalaga po yung ating encouragement sa isa't isa. Bakit? Bakit po kailangan natin gawin? Sabi po nung sumulat dyan sa 10:25, because sabi rito, as you see the day drawing nigh. In other translation, as you see, we are coming to the end. Naniniwala po ba kayo na tayo nasa wakas na po ng panahon? Amen. Kaya ako po'y naniniwala na hindi po coincidence na meron pong ganitong atake sa mga gawain ng Panginoon kasi lumalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya meron pong mga nangyayari na pagpigil sa mga mananampalataya sa pagdalo sa mga pagtitipon. Ngayon, bibigyan ko po lamang kayo ng basis. Ano po? Kasi baka sabihin po natin, pastor, iba po yung time nila sa time po natin. Okay, pag-usapan po natin ng konti.
Alam niyo po ba, nung isinulat po yan sa Hebrews chapter 10, problema na po ng mga kapatiran do sa generation na yan ang pagdalo ng maraming kapatid sa pananampalataya. Bakit po? Kasi kung i-compare po natin sa church history, yung history ng church noon, nung nangyayari po ang Hebrews 10, sa atin pong panahon ngayon, I could say, mas grabe po ang kanilang kalagayan as a church. You know why? Because the government of Rome is preventing the believers to come together. Amen? Ang gobyerno po ng Roma ay nagbabawal na ang mga mananampalataya kay Kristo ay magsama-sama. At napakalaki po ng penalty pagka inabot po ang mga believers na nagtitipon. Their life is in jeopardy. Amen? They will be killed. Some of them will be beheaded. Some of them will be punished publicly. Amen? So kaya nga po, ang nakataya po doon ay hindi po sakit lamang, kundi ang kanila pong buhay. Kaya kung ilalagay natin ang ating sarili, pwede nating i-justify na hindi tayo dadalo. Bakit mamamatay ako pag dumalo ako Tama po ba yon? Amen. So pwede mong i-justify yung reasoning na pag ako'y dumalo kasi, ako ay papatayin. Kawawa naman ang aking pamilya. So valid po yung reason. Pero kung atin pong papansinin at ating uunawain, ito pong kanilang attitude sa New Testament Church, kanila pong hindi po inalintana ang kanilang buhay. Bagkos kanila pong sinunod ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya no wonder, ito po ang aking observation, no wonder there are many miracles present in every meeting when the body of Christ is coming together. Bakit po? Because there is so much passion and zeal from the hearts of every believer that come. Pero bakit po barya-barya ang himala sa panahon natin? Dahil nawala po yung alab ng simbahan. Pero ang masakit pong katotohanan, mas marami tayong gustong makita sa Panginoon kaysa sa mga nauna sa atin. Di ba ang kakapal na mukha natin? Amen? Tayo pa ang maraming demand, pero tayo po ang pinakatamad na generation ng church. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Kaya one time I was studying Bible prophecy. I am fully well convinced that the 7 churches in Asia, I don't know if you're familiar with it, meron pong sinulat sa Book of Revelation as the 7 churches of Asia. The last church that was mentioned, bagamat yung po yung mga literal church that exist during the time of John, pero yung last church na binabanggit po ron is Laodicean Church. At ang comment po ng Panginoon sa Laodicean Church, ang sabi ng Lord, sabi, you are a lukewarm church. I wish that you are neither hot, I wish you are neither cold, but you are lukewarm. Kaya sabi ng Panginoon, gusto ko kayong isuka. Amen? Now, kung titingnan niyo po yung 7 churches, I do believe that if your discernment will click, it is the generation of church that will come to the world and then the end will come. Because the first church, yung nature po ng unang simbahan at yung mga nauna, mga martyrs. Kaya nga po, Philadelphia, nandiyan po nabanggit. Pero pagdating po sa dulo, sabi, the last kind of church will be Laodicean. And true enough, if you would observe the church today, it's like a Laodicean church. We are neither hot, we are neither cold. Amen? So pag may pagpapala, ang init ng pagsamba. Pag may pagsubok, totoo kaya si Lord. Amen? Nakukuha po ba natin? So now we can see the nature and character of the Laodicean syndrome in the last generation of the church. Kaya ako po, I'm fully well convinced that we are the final kind of church that is ever coming into this planet and then Jesus will come. Amen? Kayo po ba'y naniniwala na malapit na pong bumalik si Jesus? Amen? Lakpakan niya po natin sandali ang Panginoon. Hallelujah! Alright, so tayo po ay darako na sa salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Amen. So kung handa na po kayo, ihanda niyo po ang inyong mga sarili. Kunin din po ninyo ang inyong mga Biblia. I always like to use this line. Every time na makikinig po kayo ng salita ng Diyos, please always give time to pray personally to the Holy Spirit. Bakit po? Anything na kayo po ay makikinig, babasa, anything about spiritual things, please do not forget to pray to the Holy Spirit first. Alam niyo po kung bakit?
Dahil pag kayo po ay nasa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu, the Holy Spirit will always lead you into all truths. At tayo po ay nasa wakas ng panahon, wag po nating kalilimutan yan, that one of the signs that Jesus said in the last days that would be highly present, there will be flooding of deception. Magiging napakarami po ng mga tinatawag na mga bulaang pangangaral. Siyempre, kung may bulaang pangangaral, ito po ay dala-dala ng mga bulaan na mangangaral. So how can you be protected from the false teachings and doctrines that may come your way? The only protection is the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will help you discern which is right and which is wrong. Dahil tandaan po natin mga kapatid, as a believers, our objective is to always get into the truth. Because we know that the Bible teaches us that when we know the truth will set us free. Half-truth has no power to set you free. Yun nga po kalahating katotohanan hindi ka pa rin lalaya. Di lalo na po yung kasinungalingan. Did you get that? Kaya hindi po coincidence na sinabi po ni Jesus that when you know the truth will set you free. There is no freedom outside of the truth. Kaya nga po napakahalaga po that you stay on course in hearing right and proper doctrine. Because that is how you protect your spirit and your soul. I like what my father said many years ago. Sabi niya, pag nabangga ang iyong sasakyan, okay lang, nare-repair. Pag nasira ang bahay, okay lang, napapagawa. Pero pag nasira ang iyong kaluluwa, wala na solusyon. So how do you protect your soul? You protect it from getting into wrong teachings. Nakukuha po ba natin yun mga kapatid? Kaya nga po, napakahalaga po ng banal na Espiritu. And secondly, my piece of advice is do not listen to any spiritual preaching or teaching without you using your Bible. Amen? Wag po kayong makikinig ng kahit na anong husay na mangaral. Always get your Bible beside you and check whether what he is saying is in the Scripture and whether he is saying is according and in line with the truth. Sabi nga po ng dating lingkod ng Diyos na ginamit niya for so many years, sabi ng kaibigan po ng aking ama na ating bishop, si Reverend Camilo Principe, hindi ko alam kung meron sa inyo na nakakakilala sa kapatid, mayroong ilan, amen, kasi po, si Reverend Camilo Principe, ginamit po siya ng Lord during the time of the 80s. Ano po? So if you are not yet born again in the 80s, absolutely, you don't know the man. Amen? Pero nung kanya pong mga huling panahon, ng kanya pong buhay sa ibabaw ng lupa, pinalad po ako na makasama ko po siya, makilala, makakwentuhan, at makaupo sa ilan sa mga huling pagtuturo niya. Ako po kasi, nung mga nagsisimula sa Panginoon, pero hanggang ngayon, kung may pagkakataon, I would still grab the opportunity. Always love to hang out with men of God, men and women of God that have been used by the Lord mightily. Amen, sa kanila pong buhay. Because I like to learn, I like the anointing. Amen, yun po kasi ang aking pinaniniwalaan. I want to learn from these men and women of God na marami po sila mga pinagdaanan. Ngayon, so kaya ako minsan parang addict po ako na pag may lingkod ng Diyos, gusto ko dumikit, gusto ko magpa-pray. I always covet their anointing. Naalala ko noon, 4 years ago, napakahigpit, pero dahil po pinaburan kami ng Lord, nagkaroon ako ng chance dahil nabanggit ko doon sa Asia that I came all the way from the Philippines. Napagbigyan ako na makapag-konting usap kay Joel Austin. Ano po? So I never imagined that day would come na makakaharap ko yung mama at makakapanalangin siya sa akin. Amen. So kaya tuwan-tuwa po ako because I was there at his church sa Lakewood, right in front of him, talking to him. Amen. At gayon din po na doon sa panahon sa Dallas, I was sitting under the ministry po ng mga kilalan, like the great man of God, T.D. Jakes. I don't know if you know him. Pero nandun po kami sa lugar na yon just to suck up the anointing that God has been using to the mag-flow dito sa mga uri ng mga taong ito. But anyway, let me move on. Ang sabi ni Reverend Camilo Principe, one time sa isang meeting, bago siya magsimula,
Ganito ang kanyang style. So sabi niya, magsisimula na ako magturo. Tagalog po yun eh. Sabi niya, pakitaas sa mga Biblia. Meron ba kayong dalang Biblia? So tataas sa mga taong Biblia. At pakibaba na, sabi yung hindi nagtaas, wala kayong dalang Biblia, magsiuwi na kayo. Ang sabi niya, kung wala kang Biblia, magsiuwi na kayo, ibenta niyo ang inyong bahay para makabili kayo ng Biblia. At hindi na po ito nawala sa aking puso. Bakit po? Because doon ko po nakita ang susi po ng tagumpay. Because if you really love Jesus, you have to have a connection with the Bible. I see many Christians say that they love Jesus, but they don't have relationship with God's Word. To me, that is hypocrisy. Plain hypocrisy. Bakit po? How can you love a God which you do not see and yet you do not love His Word? And sabi po ng very basic principle na sinasabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Kaya I don't believe a person that say I love Jesus but you don't love His Word. You are the best hypocrite Christian that I've ever met. Amen? Tanungin mo ang isang tao nagsasabing Christian, how well do you know God's Word? Gaano karami ang alam mo pong salita ng Diyos, and you will find out if that person is truly in relationship with Christ. Kaya sabihin mo po sa iyong katabi, panahon na para tigilan na natin ang hipokritong buhay. If we are truly a Christian, we have to have a connection with God's Word. Kaya nawa po, wag ninyong makalimutan ang John chapter 1 verse 1, very simple yet very powerful. That in the beginning was the Word. Sabihin nga natin na sabay-sabay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and this is the powerful part, and the Word was God. Now, do you love God? Do you love the Bible? Do you read it? Salamat po dahil kaunti na lang yung nagbabasa. Nakukuha po ba natin? That's how you love God. You love God through His words. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya pag hindi mo po mahal ang Biblia, bagsak na kaagad. Kaya yung pagsasabi mong mahal ang Diyos is already questionable. Bakit po? Because you don't have time with God's Word. Amen? Now, let's go now to our lesson today. Tayo po ay dumako na. Ang titulo po o ang subject na itinext po sa atin ni Sister Aren, nakalimutan ko eh. Ano ba yung, saan ba si Sister Aren? Nakita ko kanina. Ano nga ba yung subject? Amen. Harapin ko ulit yung message. Amen. Meron kasi akala ko anniversary nyo po eh. Amen. Kasi may subject eh. Ano po? Sabi ko, teka muna, anniversary ba nila? Dahil, ayun, okay, may team eh. Ano po? Hindi kasi tayo medyo sanay sa team eh. Ano po? So, ang sabi po nung kapatid, ito po ang message na ipinadala po niya sa akin, Pastor, ang team po, pag kayo po ay nagsalita, ay perfect love cast out fears. Amen? Napakaganda. At binubulay ko ito nung isang araw. Malayo pa ay pinaghahandaan ko na po ang simbahan sa Binyan. Kinakabahan po ako sa inyo eh. Kaya mahaba-haba po ang preparasyon. Ano po? So, nung binubulay ko po ang topic, lately na lamang po nag-sink in sa akin kung ba't nyo ako binigyan itong subject na ito. Lalo na kanina ay nabuhayan ako kung ano dumating si Kuya Arman. Nakapula eh. Valentine's pala. So, kaya pala ako inarito, sabi ko ako ata ay parang Joe Damango ang mangyayari. Ano po? So, kilala niyo ba si Joe Damango? Amen? So, lumalabas ang akin pong edad eh. Ano po? So akala ko ay ako'y magse-seminar about love. So, baka kako ang ating mangyayari is love, courtship, and marriage. Amen? So, yun po yung subject na ibinigay sa akin, perfect love cast out fears. At because today is February 13, bukas po ay Valentine's pala. Amen? So, ibig sabihin, marami na naman pong isisilang sa Disyembre. Amen? Kasi ang mga pinanganak po ng Disyembre, produkto ng Valentine's yan eh. Amen? Sino rito ang mga kagaya ko na December, November? Amen? So, alam nyo na, kayo po ay nabuo dahil Valentine's.
Amen? Maaaring tanongin ninyo, bakit mo nalaman yung pastor? Hindi magbilang ka ng 9 na buwan. Amen? Malalaman mo kung bakit naging Valentine's ka na buo. Amen? Kaya ang mga Disyembre, alam na, ano po, produkto po yan ni Valentino. Amen? So, yun po ang rason. Amen? Kaya talaga tayo'y buong-buo ng pag-ibig. Amen? So, yung mga ibang panahon na initan lang. Ano po? So, purihin ang Panginoon. Amen? So, yung mga December, November dyan, kayo po ay bunga ng pag-ibig. Amen? Yung mga pinanganak ng January, medyo summer, mainit. Ano po? So, purihin ang Panginoon. So, purihin ang Diyos. At yung iba naman ay dahil tag-ulan. Amen? So, perfect love casts out fear. Amen? Ito po ang ating subject. Binigyan po ako nung una ng guiding verse, pero nalito ako. Kasi 1 Thessalonians 4:18. Di nung pinuntahan ko, ang sabi, wherefore, comfort one another with this word. Sabi ko, ang layo ata ano na. Amen. Pero sabi ko, parang alam ko yung pinagkukunan, pero bakit ang verse ay 1 Thessalonians 4:18? Wherefore, comfort one another with this word. So sabi ko, siguro, pinatuturo sa akin, sa pamamagitan ng team, i-comfort ko kayo. Parang ganun po ang naging dating sa akin. Kaya, tinext ko ulit si Sister Aren. Sabi, Sister, tama ba itong aking team na gagamitin, First Thessalonians, kasi gusto ko po maging masunurin. Kasi parang mukhang may mali. Ano po? Kasi yung perfect love, parang ang pagkakaunawa ko, nasa 1 John 4:18. Di sabi naman po ni Ate Aren, sabi niya baka nga po may mali lamang. So, alin po ba yung gusto niyo sundin ko? Yung 1 Thessalonians o 1 John? 1 John daw, sabi ni Jenny. Okay, so puntahan po natin ang 1 John chapter 4:18. Tayo po ay magsimula na ng mensahe. Let us bow our heads and let us now begin to pray. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo muli sa isa na namang napakagandang umaga ng linggo na kami po ay nakapagsama-sama ng mga magkakapatid kay Kristo sa isang lugar na napakaganda na kagaya ng aming pinagdarausan ngayon. Lord, naniniwala po kami na ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Kaya patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming pinupuri, at patuloy ka naming pinararangalan. Kaya sa araw na ito, sa oras na aming gagamitin, hinihiling po namin ang kapuspusan at kapangyarihan ng iyong Espiritu ay mapasa amin pong lahat. Hindi lamang po sa akin na ginagamit mo ngayon na mga ngaral, kundi maging sa lahat sa amin na naririto at hindi lamang ang mga narito sa physical church, maging ang mga kasama namin online. Lord, we are praying that the same anointing, the same Holy Spirit that is working in our midst today, Panginoon, be upon all of us. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang iyong mensahe, maunawaan namin ang iyong salita na nais mong aming pagsaluhan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, gamitin mo lamang po akong daluyan. Gamitin mo lamang pong instrumento ang aking boses, ang aking tinig. At inihiling ko na ang mga may pandinig at ang puso nila ibuksan mo rin upang mataniman ng iyong mga salita. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na parangal, papuri, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Alright, so 1 John chapter 4:18, doon po natin kukunin ang teksto sa mensahe na atin pong pag-uusapan ngayon. Perfect love cast out all fears. So sa 1 John chapter 4 verse 18, dito po natin matatagpuan yung bahagi na yon ng sinasabi ng ating tema ng mensahe ngayong pong umaga ng linggo. Basahin po natin. Ang sabi po ng 1 John, ito po ang unang sulat ni Juan. Si John, by the way, na sumusulat po ng 1 John, 2 John, and 3 John, is the same John who was responsible for the Gospel of John. Amen? Siya po yun. This is one and the same person. And also, siya rin po yung sumulat ng Book of Revelation. Amen? So para lamang po sa karagdagan po ng ating kaalaman sa Biblia, ito pong ating binabasa at babasahin ngayong umaga ay isulat ni Juan. So pakinggan po natin ang bahagi. Bahagi po yung ating kukunin. Ang sabi ng talatang 18, so such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid,
it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. So, pag-usapan po natin itong bahaging ito na sinulat ni John sa mga mananampalataya noong kanyang kapanahunan. Ang kanya pong tinutumbok at tinutukoy rito ay napakaliwanag, kundi ito po ay tungkol saan? Sa tinatawag na pag-ibig. Pero tungkol nga po ba saan itong pag-ibig na tinutukoy po ni John? Para po ating lubusang maunawaan o kung tawagin po ay properly and rightly dividing the words in truth. Kasi mga kapatid, kaya marami po minsan ay hindi makinabang sa salita ng Diyos because they are interpreting the Scripture not accordingly or not properly interpreting the Scripture. Kaya hindi po nag-a-arrive doon sa tinatawag na right interpretation. Tandaan po natin mga kapatid that meron pong prinsipyo na inilagay ang Panginoon sa kanyang salita that the Bible is not allowed to be interpreted privately. What do you mean by that, Pastor? Meaning to say, the interpretation of every part in the Scripture does not depend on the preacher, but on the Holy Spirit. Kaya we are not allowed to interpret any part of the Scripture according to what we desire. Kaya nga po, nanganak ang mga tinatawag na kulto at ang mga liko at bulaang pangangaral because they privately interpret the Scripture according to their likings. Let me give you an example. Ang mga kulto po ay nagtatribe po sila sa paggamit ng isang salita ng Diyos, then they interpret it for their own self-gain. For example, may mga nagkiklaim na sila po ang Son of God. Hindi ko na po papangalanan para di tayo magkaroon ng malaking problema. Alam niyo po ba kung ano ang isa sa kanya pong ginagamit na twisting part of the Scripture na pag pinakinggan ng isang nakikinig, it will sound and appear like that is what God is saying. So samahan niyo po ako sa Hebrews 1 para po maintindihan ninyo ito, mai-present ko po sa inyo itong aking point ngayong umaga so that you will understand how to properly handle the Scripture. Now if you go to Hebrews 1, this is one of the sample. Tingnan niyo po ito. Ang sabi po ng Hebrews chapter 1, mga kapatid, sa verse 2, tingnan niyo po, I will go directly to verse 2. O sama ko po yung verse 1. Sabi ng verse 1, long ago, I'm coming from the New Living Translation, so whatever translation po na gamit ninyo, it's okay. Sabi ng verse 1, long ago, God spoke many times, in many ways, to our ancestors through the prophets. So una, atin pong isipin ng direktang audience ng writings ng Hebrews was the Jewish people. Kaya makikita niyo po yung personal na touch ng pagkakasulat at sabi, long ago, God spoke many times and many ways to our ancestors. So makikita niyo po na ang kausap ng writer are the Jewish people. Kaya nga po, hindi po mahirap maunawaan ito. That's why this book is called Hebrews because this is primarily for the Jew. So the audience are the Jewish people. Kaya hindi po lalapat yung salita sa ating our ancestor. Sino po ba yung ancestor na tinuturo nitong sulat na ito? Now he's speaking about Moses, he's talking about Elijah, he's talking about Abraham. Now, tayo po ng mga Pilipino, we don't have this connection by blood through Abraham, to Moses, amen, to Isaac, to Jacob. Wala po tayong blood connection. Am I correct? Kaya nga po kung hindi po tayo Jewish, saan po nagpopol ang category ng mga Pilipino before we become born again? We are Gentiles. Hello? Tayo po ay mga hintil. Amen? Kaya may tatlong klase po ng tao sa mata ng Diyos. Merong mga Hudyo, hintil, amen, at yung pangatlo po, mananampalataya. So which part do you belong? Tayo po, bago tayo makakilala kay Kristo, all of us, non-Jewish, we are all part of the Gentile group, non-believers. Pero nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo,
Dahil tandaan po natin, tayo po ay naging anak ng Diyos not because of religious affiliation, but because we accepted Jesus Christ our Savior. Amen? Hindi po tayo naligtas dahil tayo po ay sumapi sa isang reliyon. Dahil I continue to preach my stand that religion cannot save a person. Amen? Pag ako po'y nangangaral, sinasabi ko, ako po'y tahasang lantaran na nagiging totoo. Na hindi dahil dumadalo ko sa gawain na pinamumunuan ko, then you have a guaranteed seat in heaven. Because the only guarantee that you will have a place in heaven is if Jesus is your Lord in your heart. Dahil napakaliwanag po ng salita ng Diyos that I am the way, I am the truth, and I am the life. At wala na pong sisimple pa sa uling salita that no man can get to the Father except through me. So kaya maliwanag po na ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi po sa pamamagitan ng kung sino mang lingkod ng Diyos na nagpakilala. But salvation is still the same. That it is through Jesus and nothing else. Amen? Kaya nga po si Jesus po ang kaligtasan. Kaya nga po napakahalaga ng iyong personal na relasyon sa Panginoon. My dad used to always say to us, na hindi dahil sa ang tatay ninyo'y pastor, pag kayo'y namatay o dumating ang wakas ng panahon, you can be in heaven. And I say the same thing to my children, that salvation is not a package deal. It's a personal deal. Nakukuha po ba natin ito? Kaya sabi mo sa iyong katabi, kaligtasan mo, sagot mo. Amen? Kaya hindi mo pwedeng ikarga ang kaligtasan mo dahil iniasa mo sa pastor mo, iniasa mo kay nanay mo, iniasa mo kay tatay mo, iniasa mo kay husband mo, amen, kay labi mo, kung sino man gusto mong tawagin. But at the end of the day, Jesus will not look where church do you attend, which pastor do you follow, whose husband you are, whose wife you are. But the time will come, Jesus will look unto you. Do you believe in my Son? Amen. Dahil si Kristo lamang po ang kaligtasan. Kaya nga po, sabi rito sa verse 1, balikan natin, napakaliwanag. That in verse 1 in Hebrews chapter 1, ang tinutukoy po ng writer ng Hebrews, he's pointing to the nation of Israel. Kaya sabi niya, this is our history, that God had spoken many times, in many ways, to our ancestors through the prophets. Kaya kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Biblia, totoo po yung sinasabi sa verse 1. Kasi sa mga lumang panahon, he's talking about the Old Testament, the Old Covenant. Makikita niyo po sa Old Testament, iba-iba ang paraan ng Diyos to communicate with people. For example, when God is calling Moses' attention when he was in Midian as a shepherd now, living the life in the palace of Egypt, God uses a burning bush to talk to Moses. Do you remember that? Naalala niyo po ba nung kausapin ng Diyos si Moses, paano siya kinausap ng Diyos? Ginamit ng Diyos ang isang puno na naglalagablab ng apoy pero hindi natutupok, and it gets Moses' attention kasi siyempre, kahit po tayo ang lumagay sa sapatos ni Moses, makakita ka ng puno na naglalagablab pero hindi natutupok. That is supernatural. Tama po ba? Kaya nga po mga kapatid, God most of the time uses supernatural things to call our attention. So lumapit po doon si Moses and there he heard God's word. In another time, para po magbigay ng warning ang Lord, he even uses a donkey. Sa panahon po ni Balaam to talk to a man named Balaam. Alam niyo po yung istorya sa Book of Numbers? Kahit po kabayo, ginamit ng Diyos para magsalita. Kaya yun po yung sinasabi sa verse 1, many ways, many times. Amen? Confirm po yun. And most of the time, he uses the prophet. Kaya when you go to the time of David, David thought that what he did to Bathsheba, amen, to the husband, yung husband ni Bathsheba, ang paniwala ni David, malinis ang pagkakadali po niya sa asawa ni Bathsheba. Kung atin pong babalikan yung kasaysayan, dahil nagkaroon ng kagustuhan si David kay Bathsheba,
pinapatay po ni David yung kanyang asawa na sundalo rin. Para po mabigyan ng justification sa mata ng tao. Na legal po yung kanyang pagkuha kay Bathsheba na maging asawa. May mga bagay po na ginagawa tayo na mukhang legal sa tao, pero bilang Kristiyano, ang lagi po tanong, legal ba yan sa harapan ng Diyos? Hello? Maaaring sa tao, parang malinis ka eh. Pero hindi po dapat yun ang ating laging iniisip. What will God say to me when I do these things? Because as a believer, we are not here to please the people, but we are here to please God. Amen? Many times ago, I will make a confession, amen, to you today. Nung ako po ay nagsisimula, alam nyo naman po, hindi po tayo papakahipokrito dito. Amen? So, as a pastor, alam nyo po kasi kuminsan, ang akala sa mga pastor, walang trabaho. But did you all know that pastoring is a job? Amen? Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay isa pong trabaho. At napakalaking trabaho. I was praying one day to the Lord at sabi ko, Panginoon, here is my deal. If you will not open my eyes into your truths, remove me from preaching. You know why I'm saying this to God? Sabi ko, Panginoon, natatakot po ako na may mga umuupo sa aking harapan. Kaya natatakot ako pag madami po ang tao. Kasi mas madaming tao, mas madaming responsibilidad. Alam niyo po kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito biro. Amen? Kaya nga minsan nalulungkot ako, sabi, Pastor, wala na akong trabaho. Pwede na po ako magpastor, wag na. Tuloy mo na lang na wala kang trabaho. Yung iba po kasi akala nila yung paglilingkod sa Diyos kasi wala na magawa sa mundo eh. Kaya pwede na po ako maglingkod sa Diyos. Mali po yun. Ang sabi ko nga sa aking panalangin sa Panginoon, Panginoon, kasi ito yan eh. Nabasa ko sa iyong salita, na pag ako po'y nagturo at nakapagturo ko ng mali, at tinanggap yun tiyak ng mga nakikinig, patay ako sa iyo. Dahil pananagutan ko ang mga maling itinuro ko, na narinig po nila na kanilang inamenan. Hello? Kaya sabi ko po, ang pagpapastor ganito. Alam nyo ba sa restaurant, ang susi po ng inyong restaurant na kinakainan, hindi po ang waiter, kundi ang cook. Kasi pag dinuraan ng cook yung inyong pagkain, at nagsisakit ang inyong mga tiyan, sino po may kasalanan nun? Yung cook. Gayon din po ang simbahan eh. Kaya pag mali ang itinuturo ng mga ngaral, buti kung siyan lamang ang sasakit sa inyo, ang kaluluwa nyo po ang mapapahamak. Hello? Nakukuha po ba natin yon? Because the Word of God is like a food. Kaya sabi ng Bible, man does not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. So when you are listening to God's Word, your spirit is eating today. Tatlo po kasi ang component ninyo bilang tao. You are a spirit, you have a soul, and you temporarily live in a body. Amen? Kaya mali din po pag sabi ng tao, ako ay katawan, mali po yun. It must be in order. Because you are first a spirit. Ikaw ay unang espiritu. Binigyan ka ng kaluluwa para meron kang kaisipan. Pero para mag-exist ka sa daigdig, isinilid ka sa katawan. Kaya ang pinakamababang bahagi sa iyo, katawan. Kaya nga po, ikaw po ay inoopera ng eternal life kasi wala kang katapusan. Kasi kung ikaw po'y may katapusan, hindi na kailangan ni Jesus mamatay sa krus. Tapos ka na pag namatay ka eh. But God knows that you are eternal. That's why He died for you because He wants you to be with Him. Amen. Kaya nga, Jesus did not die for your flesh. He died for your spirit. Amen. Kasi kung wala kang eternal na buhay, hindi na niya kailangang mamatay sa krus. Kasi pag namatay ka sa katawan lupa, balik ka lang sa alabok. Pero ikaw po ay eternal. Hello? Kaya nga kung maintindihan ninyo ang konsepto sa Book of Genesis, pag-aralan niyo pong mabuti at humingi kayo ng gabay sa banal na Espiritu. Ang sabi ng Genesis 1:26, nag-usap puro ng Diyos at ang kanyang Espiritu at ang kanyang anak. Ang sabi niya, let us make man according to our image and according to our likeness. Dito po minsan naguguluhan ang mga skeptics.
Sabi nila, kung sinasabi ng Biblia na winangis daw ng Diyos ang tao sa Kanya, ano itsura ng Diyos? Pilipino ba siya? Amerikano in Czech? Kasi ang daming kulay ng tao eh. At dito rin pumasok yung pagtatalo na, ano ba ang Diyos? Lalaki ba o babae? Kaya yung mga pilosopo, may ganito pang tanong, may puwet ba ang Diyos? Sa narinig ko yun, doon sa isang programa, may nagtanong, itanong mo kay Brother Bernard. Amen. Ang tanong ng mama, ang tanong ng mama, ang tanong ko po sa inyo, may puwet ba ang Diyos? Ano yun, yung mga bagay na yun, hindi mo na dapat pang tanungin yun eh. Ano po? Pero, just to get into argument, bakit tinatanong yan ng tao? Because you have a wrong mindset. Amen. You have a wrong idea about God. Because you think God is like a man. Pero sabi po ni Jesus, if you would understand, one day, Jesus went into the well, umupo po siya sa balon, iniwan siya ng kanyang mga alagad, this is si John 4, dahil mamamalengke yung mga alagad, bibili ng supply, naiwan si Jesus. At dumating po yung babaeng Samaritana, iigib. Kinausap siya ni Jesus. Humingi ng tubig si Jesus, nagulat yung Samaritana. Kasi historically, the non-Jewish, especially the Samaritans, they have no dealing with the Jew. Kasi ang mga Samaritana, sa panahon natin, sila po yung mga, kung tawagin ay mestizo. Kalahati Hudyo, kalahati Hintil. Kasi ito yung mga Israelita na nag-asawa ng hindi nila kababayan. Yun po ay pinagbawal ng Diyos eh. Sa lumang tipan, ang sabi ng Diyos sa panahon ni Moses, huwag kayong kukuha ng asawa na hindi ninyo kalahi. Ano ang punto ng Diyos? Bakit pinagbawalan ng Diyos sa mga Israelita? Sabi niya, kasi pag kayo nag-asawa ng ibang lahi, dadalhin na nila yung Diyos nila sa inyo. At darating ang panahon, ilalayo kayo ng inyong mga asa-asawa sa akin. Totoo po ang Diyos. Tama po ang Diyos. Kaya nga po nagkaproblema po ang Israel kay Solomon eh. Kasi si Solomon po ang pinakawagas na sumuway sa Diyos. Pero mo libo-libo po ang inasawa niya na galing sa iba't ibang bansa. Kaya si Solomon, nung nag-asawa siya, halos nawasak po ang Israel. Dahil sa dami po ng Diyos ngayon. Imaginein mo, bawat asawa ni Solomon, ang posisyon ay reyna. So bawat reyna may impluensya. So yung mga Hudyo, dahil magpapalakas yung tsak sa mga reyna, sabihin ng reyna, sambahin mo Diyos ko. Samba na rin si Hudyo. Bakit? Inuutusan ng reyna, nagbibigay ng utos. Tama po ba? Kaya na-divide po ang Israel, nawasak. At wala pong pinagkaiba yan sa mga Samaritan woman. Pero nung dumating po si Jesus, it's a prophetic gesture. The time is coming that the dividing wall between the Jew and non-Jew is coming to an end through Jesus. Amen. Kaya sinabi ni Jesus doon, if you are familiar, sabi, the time is coming that no longer you will worship the Father in this mountain or in that mountain, but God is seeking now a worshiper who will worship the Father in spirit and in truth. Meaning to say, now everybody can worship the Lord now. Pero, pansinin niyo po yung salita na binitawan ni Jesus, God is a spirit. And he that worship the Father must worship the Father in spirit and in truth. So what is our God? He is not flesh, He is a spirit. Kaya nga nung sinabi ng Lord sa 1:26, let us make man. So He's making a pattern of man in the spirit, not in the flesh. Kaya nga po, technically, spirit do not possess a gender. Kaya hindi na po dapat usapin babae o lalaki ba ang Diyos. No, in the spirit world, there is no gender. Kaya nga po sa spirit world, angels that does not reproduce. Because angels do not have that capability to have sex. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, pag tayo dinala na ng Panginoon, ang tanong sa akin, Pastor, yung asawa ko ba, asawa ko pa rin sa langit? Technically, yes. But if you're talking about your love life and sex, no. Because spirits don't do that. Because sex is a matter of the flesh. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, very pure ang spirit because spirit does not have the leading, the desires of the flesh.
Kaya pinapayo po ni Pablo sa simbahan, be led by the Spirit and not by the flesh. Because if you operate in the flesh, your flesh is prone to temptation. But if you are operating in the Spirit, you are protected from the influence of the world. Nakukuha po ba natin? Kaya nga kung makikita natin doon sa 1:26, gawa na po doon ang tao. Buo na po ang tao. Pero confusing because when you go to Genesis 2, humulma po ang Diyos ng tinatawag na hugis ng tao sa lupa. So parang ang dating, doon palang ginagawa ang tao. Tama po ba? But you have to pay attention to the words that has been used. Sabi po sa Genesis 2, I believe in verse 7, and sabi, God formed the man. Pero sa Genesis 1:26, He created the man. So in 2:7 ng Genesis, He's just forming the flesh. Man was already built. Kaya nga nung nagawa na po si Sidlan, ano sabi ng Biblia now, God breathed into His nostrils the breath of life. So if you are asking me, so bago magawa yung katawang lupa ng tao, nasaan po ang tao nung araw na yon? According to that document, sabi, man was inside of God. So when He breathed, man came out from God. That is why man always needed God because you came out from God. Glory to God. Kaya kailangan po lagi ng tao ang Diyos. Ganyan po ang relasyon. Di ba may kasabihan po tayo? Mas malapit daw po ang anak sa ina. I don't know what you believe, but this is what also I've noticed. Na iba po ang bond ng anak sa nanay kaysa sa tatay. And they are saying because the woman, He carries you out of His womb. You are totally connected to Him, to her before you were formed. And that's technically and basically the same thing. Before you came out to this world, you came out from God. Kaya kailangan mo po ang Diyos. Amen. Because that is where you came from. Doon ka po galing. Because your mama, your daddy cannot produce a spirit. He can only produce your flesh. But the Spirit comes from God. Nakukuha po ba natin? Ang inyong nanay, ang inyong tatay, wala yung kakayanang gumawa ng Espiritu. Ang kaya lang niya yung katawan. Pero yung laman ng katawan ng Espiritu, galing po lahat yan sa Diyos. Kaya nga yan ay babalik sa Panginoon eh. Ang alabok, babalik sa alabok dahil dun siya nanggaling. Pero ang Espiritu, babalik sa Diyos. Kaya naman kinailangan ng Diyos na ibigay si Kristo dahil alam niya na ikaw ay galing sa Kanya, ngunit nung dumating ka, naligaw ka na landas. Pero kailangan ko ang kunin muli ng Diyos dahil alam niya na galing ka sa Kanya at alam niya na malapit ka na ring magtapos. Alam niya na kinukuha ka na ng lupa. Tingnan niyo po ang mga matanda. Bumababa ang ating mga balat, pinipilit lang natin itago, pinababatak, pero yan po'y nagpapaalala, bumabalik ka na sa lupa. Hello, hindi nyo ba napansin habang kayo nag-iedad, natatanggalan kayo ng buhok, nagsisimula na mga kapatid. Amen, nagsisimula na. Amen. Yan po ay wake-up call na tinatawag ka na. Tingnan mo, yung katabi sabi mo, nagsisimula na ba kapatid? Ayan, may mga sinyalis na ba na talagang may tumatawag na pababa? Nakikita niyo po, kahit sa ayaw mo at sa gusto, bumababa na eh. Amen. Yung iba, dahil nga nahihiya na bumababa, pinababatak, nandito naman lahat sa likod. Nakukuha po ba natin? Pero hindi po natin mapipigilan yan dahil ang lupa, yung katawang yan, galing sa alabok, babalik talaga yan sa alabok. Kaya hindi po yan ang iniligtas ng Panginoon, yung isang Espiritu. Nakuha po ba natin? Kasi nga galing tayo pare-pareha sa Diyos pero tayo napariwara dito sa ibabaw ng lupa. And amen. Kaya ngayon ang ating Ama na ating pinagmulan, gusto niya tayong isalba. Amen. Dahil He knows that you are in danger. Dahil kung wala ang kanyang anak sa iyo, papunta ka sa impyerno. Nakukuha po ba natin? At ang katotohanan, dahil tayo po ay eternal, wala rin pong katapusan ang buhay sa impyerno. Amen. Nung una, akala ko, ang paniwala ko, pag namatay ang tao, tapos na. Akala ko rin, pagka tao napunta sa impyerno, pag nawala ng impyerno, tapos na ang buhay. Para bang binura ka lang, kung sa computer, para kang dinilit. No, you will be forever there. Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Kaya going back sa Hebrews chapter 1,
Sabi po rito sa Hebrews chapter 1, sinasabi po rito para atin lamang mabalikan ito. Ang sabi sa Hebrews chapter 1, in so many ways our ancestors through the prophets, so God is using the prophets to speak to His people. Binanggit ko po sa inyo si David. Nagkagusto siya kay Bathsheba para ma-justify yung kanyang ginawa, to be legal in front of men. Ginawa niya, being a king, inilagay niya po si Bathsheba, yung asawa ni Bathsheba sa unahan ng gera. Amen. Yung asawa po ni Bathsheba, hindi naman po siya frontliner. Ibig sabihin, wala siyang training na maging nasa unahan ng gera. Kasi ang kanyang pagiging sundalo, panglikod siya. So talagang tiyak mamamatay siya doon. Sinadya po ni David, kaya namatay po yung asawa ni Bathsheba, naging byuda si Bathsheba. Kaya nagkaroon si David ng idea, now legal na. Patay na yung asawa, pwede ko na siyang pakasalan. Pero hindi po yun legal sa Diyos. Amen. Kasi nga po, God is not looking at the outward appearance. He is always looking at our hearts. Natutunan po yan ni Samuel nung pinipili niya si David. Kasi nung i-anoint po ni Samuel ang anak ni Jesse, bubuhusan niya ng langis yung mga nauna. Pero inawat siya ng Diyos, sabi Samuel, hindi yan. Dahil kaya naman i-anoint ni Samuel, yung mga unang iniharap po ni Jesse kay Samuel, mukhang kingly material. Amen? May katangian, may itsura may tikas na parang pwedeng maging hari. Pero hindi po nakatingin ng Diyos sa inyong itsura. Nakatingin po ang Diyos sa inyong puso. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Samuel, sabi niya, Samuel, let me tell you something. I'm paraphrasing it. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, I will give you a lesson, Samuel, about me. Sabi niya, I, your God, does not look at the outward appearance of man, but I look into the hearts of man. Amen. Kaya minsan, mahirap at huwag nating gagawin kung sakali na mag-judge po tayo ng tao. Amen. Never judge a person just because of what you are seeing. Because you are not a judge. God is the only judge. Amen. Kasi baka mamaya yung minamaliit mo, makikita mo napakataas pala ng taong yun. Amen. Kaya naman po ang tao, para magkaroon ng sense of respect and acceptance, nagtatago tayo sa mga brand. Kaya sabi nila, bakit daw po yung mga luxury brand, mas binibili sa third world kaysa sa mga first world. Totoo yan. Sa mga mayayaman pong bansa, hindi masyado sila gumagamit ng mga lumang bag. Ano yung lumang bag? Louis Vuitton. Pero sa mga naghihirap na bansa, kahit peke tinatalo. Masabi lamang na nakalumang bag. Amen. Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Why? Because we are trying to hide from all these things. Amen. So ngayon, balikan po natin. Nakatingin po ang Diyos sa puso. Kaya dumating po yung propeta na si Nathan. Excited si David nung tinanggap si Nathan. Akala niya ay pagpapala. Pero sa pala ay pagagalitan ng Diyos. Kaya makita natin na nabuo po yung konsepto na iba-iba ang paraan ng Diyos. Pero pagdating sa verse 2, still don't lose me, I'm trying to give you the example kung paano po yung wrong and misinterpretation of a scripture. Sabi sa verse 2, now in this final day, sabi ng verse 2, He has spoken to us through His Son. Ito ginagamit ng kulto ngayon. Kaya sabi niya, kayo makikinig sa akin kasi sa huling panahon, nangungusap na ang Diyos sa anak. And I am the Son. Amen. Yan ang ginagamit niya. Maniwala kayo. Di ko na lang papangalanan. Ano po? He's using this verse to twist it. Pero pag hindi mo po alam ang salita ng Diyos at ipresent sa iyo yung verse 2 alone, you might be convinced. Oo nga, no? At ang sabi pa rito, God promised everything to the Son. Kita mo, pati buong daigdig kanya, stop. Bakit? Kasi nga daw ipinangako sa kanya ng Diyos ang lahat. But if you read carefully, verse 2, this is not the man in Manila. This is the Son of God whose name is Jesus. Yun po yung Son na tinutukoy dito sa verse 2. Amen? Siya po yung Son na tinutukoy sa verse 2 kasi pag binasa niyong patuloy, ang sabi, He has spoken to us through His Son. Kaya kanina sinasabi ko po sa inyo, why do you need to stay close to the Bible?
Because the Son of God is the Word of God. Kaya kung gusto mong marinig si Lord, then read your Bible. Minsan kasi may mga aanga-anga sa simbahan na tumataas sa mga kilay pag sinabi narinig si Lord. Totoo ba yan? Hindi ka siguro nagbabasa ng Biblia kaya hindi mo naririnig si Lord. Dahil pag nagbabasa ka ng Biblia, maririnig mo si Lord. Ako araw-araw ko naririnig si Lord kasi araw-araw ako nagbabasa ng Biblia. Kaya kung hindi mo naririnig si Lord, alam na hindi ka nagbabasa ng Biblia. Because napakaliwanag na sabi po ng verse 2 that He will speak to us through His Son. Now, who is the Son? The Word of God. Sabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Pag binaba mo sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. And what is His name? His name is Jesus. Kaya kung gusto mong marinig ang direksyon ng Diyos, magsimula kang lumapit sa salita ng Diyos. Amen. So kaya nakita niyo po mga kapatid kung gaano po kadelikado ang paggamit ng salita ng Diyos inappropriately. Amen. Now going back to 1 John, this is our theme today, and we are in the final leg ng mensahe ngayon pong umagang ito. Ginamit po kasi yung verse 18, such love has no fear because perfect love expels or casts out all fear. Diyan po galing yung tema. Ngayon, maraming beses, pag pinangaral po ito, kaya sabi ko sa inyo, are you expecting me to speak on love, courtship, and marriage? Kasi ito po ay laging tema pag ang pag-uusapan ay usapang pag-ibig. Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa boyfriend, pag-ibig sa girlfriend, kasi ito yung laging takbuhang talata. Amen? Pagdating naman po sa pagbibigay, kadalasan na takbuhan talata ay yung salitang, my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Naririnig niyo po yun? Amen. Nasa Philippians chapter 4 po yun. Pero marami po ang nag-claim no na hindi naranasan yung benepisyo. Alam niyo po kung bakit? Kasi bago sinabi ni Pablo yon, unang-una, tuturo ko lang po sa inyo kung paano po mag-ooperate yung verse na yon sa Philippians 4 that my God shall supply all my needs. Unang-una, hindi po kayo ang magke-claim nun. Pag binasa nyo po yun, pinahayag yun ng lingkod ng Diyos doon sa mga nagbigay. Kaya mali, pag sinabing, ipahayag mo that my God shall supply. Hindi po. Kami ang magpapahayag nun sa inyo. Dahil nagbigay kayo, I declare that my God shall supply all your needs. Pero bakit marami hindi nakikinabang doon? Eh, ikaw nagdi-declare. Kanino ka ba nagbigay? Sa sarili mo. Kasi pag binasa mo po yung Philippians sa iyo, yung konteksto, sabi ron ni Pablo, mga kapatid sa Pilipos, hanggang sa mga oras na ito, sabi niya, iniwan na ako ng iba, kayo lamang ang laging tumutulong sa akin pagdating sa pera. Kaya dahil sa inyong bukas palad na pagtulong sa akin, pinapahayag ko, that my God shall supply all your needs. Eh, ito naman nagturo sa inyo. Ang sabi, pahayag mo, my God shall supply all your needs. But where is the seed? Hello? Did you see now the difference? Bakit marami po sa atin struggling pa rin, kaya iba natisod na sa pag-iikapo, natisod na sa pagbibigay. Bakit? Bakit walang my God supply all my needs? Sabi, i-claim ko, ipahayag ko, but because you are doing it the wrong way. Amen. The person that should declare that verse to you is the person that you have given your seed. Amen? Siya po magpapahayag sa inyo noon that, my God, para ba masaya, sorry, ito po tulong ko sa gawain, pagpalain ka ng Diyos. Yun po yung isang version na madali noon, pagpalain ka ng Diyos. Pwede mo ba i-claim, pagpalain ako ng Diyos sa sarili mo? Amen? No. May prinsipyo po ang Biblia. Amen? Kaya yun po ang sinasabi. Kaya nga, hindi po aksidente na sinabi ng Panginoon sa Old Testament, Hosea 4:6, my people perish for lack of wisdom. Ignorance is always destructive. Kaya pag hindi ko alam ang isang bagay, hindi po ako nakikialam. Amen? Sa mga computer, bihira nyo po ako makitang pumapil. I don't know about that. Pero I stay on my lane. If it comes to the Bible, this is my lane. Nakukuha po ba natin yan mga kapatid?
Amen? Kaya makikita po natin yung area na yon, malaki po ang diferensya. Amen. Now, going back, the same application, 1 John 4:18. Bago po kasi banggitin yung talatang 18, meron po mga nauna na nabanggit po dito. Lalo na kung tutunguhin niyo po yung verse 1. Sabi po sa verse 1, dito mo sisimulan. Sabi po sa 1 John 4:1, kasi yung po kasing binasa mo sa verse 18, gitna na yun eh. Walang pinagkaiba po yan sa ganitong senaryo. May isang kwento, nagwawalis daw po yung isang babae sa bakuran, may bakod na pagitan sa kapitbahay. Nung dumating siya doon, may naunang tao sa kabila. Ngayon, bagong dating lamang siya. Narinig niya kaagad, pagdating niya, may nagsasalita, "Naku," sabi niya gano'n, "bakit mo pinatay?" So natakot yung babae dahil narinig, may pinatay. Tumakbo ka agad siya. Kinikwento na niya, doon may pinatay. So nag-create na ito ngayon ng issue na may namatay doon talaga. Tumawag ngayon sila ng pulis. Yung pinatay pala po ipis. Kasi hindi nauna yung context eh. Narinig lamang yung bakit mo pinatay. Pero hindi mo na inintindi ano ba yung pinatay. Alam niyo ba na yan din na nangyayari sa Biblia? We are expert to get one verse and never understood where it is coming from. Yun po pumapasok yung private interpretation. Tayo na nag-i-interpret. Hindi na po yung salita ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Kaya dyan nagsisimula po ang mga kulto. They will give you one verse and they will explain it to you according to their explanation. But is it how God used that? Ganun ba ang pagkakasabi ng Diyos? Nakuha po ba natin? Kaya sabi po dito sa 1 John 4:1, tingnan niyo po. Sabi mo sa iyong katabi, naiinip na ako, pakibilis-bilisan. Ang sabi po sa verse 1, sabi rito ni John, "Dear friends, do not believe everyone who claim to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God, for there are many false prophets in the world." So paano po nagsimula si John dito sa kanyang sulat? Is giving a warning, nagbibigay po siya ng babala sa mga tao na kanyang sinusulatan na maging maingat. Di ba, pinaalala ko sa inyo kanina rin ito, tayong maingat dahil marami raw po na tao na lumalabas dyan sa ating paligid na nagkiklaim na sila po'y nagsasalita ayon sa kapangyarihan ng Espiritu pero hindi pala sila galing sa Diyos. Amen? So bakit po ito sinasabi ni John? Kasi nga po, sa Luke chapter 21, kung titingnan po natin ang ating Bible, if you have a bookmark, if you're still using the traditional Bible, put a bookmark, but if you're using a digital, it's easy to go to Luke 21. Sa Luke chapter 21, meron pong prophetic signs na binanggit po si Jesus na mga mangyayari at magaganap sa mga huli at wakas na panahon na natitira sa kasaysayan po ng tao. Kaya kung alam niyo po ang pinanggalingan ng Luke chapter 21, Luke chapter 21 is the same story that Matthew wrote in Matthew 24. Parehas po ito. Magkaiba lamang po sila ng tinatawag na ilang mga salitang ginamit, but it happened on one place and on the same time. Ano po ba ang nangyari dyan? Para magkaroon lamang po kayo ng konting background. Sa Matthew 24, namamasyal ang mga alagad kasama si Jesus sa templo during that time. At nung sila'y nasa templo, dahil yung po'y panahon ng paghahandog ng mga Hudyo sa Diyos, nandun din ang mga Israelita naghahandog. Kaya sa Luke 21, ang nahagip ni Lucas sa kanyang sulat ay yung babaeng balo na nagkaloob. Pero nung nandun si Jesus at saka ang kanyang mga alagad, nagsalita si Jesus, sabi niya, kasi bidang-bida sa mga alagad yung building. Sabi, ang ganda ng facilities dito. Ano sabi ni Jesus sa mga alagad? Sabi niya, yan, darating ang araw, mawawasak ang lahat ng yan. Lahat yan, walang matitira. Alam niyo po, hindi po pinakawalan ng mga alagad yon sa kanilang puso. Dahil nakilala na nila si Jesus for so many times that they have been with Jesus, na nakilala nila si Jesus sa ganitong kalagayan, na pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Amen? Uulitin ko, pag sinabi po ng Diyos, nangyayari. Kaya kailangan maging buhay sa bawat isang Kristiyano yan na pag sinabi ni Lord, mangyayari. Amen? Pag sinabi ng Diyos, kaya nga si Maria,
nung kausapin siya ng anghel na si Gabriel tungkol sa kanyang magiging role sa pagdating ni Kristo, nung una nag-aalala siya, nag-aalinlangan siya. Sabi niya, hindi pwede yan, hindi posible yan sinasabi mo. Paano ako magbubuntis? Wala pa akong karanasan sa lalaki. Wala pa akong asawa. Ikakasal pa lamang ako. Ano sabi po ng angel na si Gabriel, ang anak na ilalagay sa iyo, hindi galing sa iyo, hindi galing sa tao, galing sa Espiritu ng Diyos yan. Amen. Nung makumbinsi si Maria na Diyos pala ang gagawa at kikilos, ano sabi ni Maria? Amen. Nevertheless, be it done according to your word. So meaning to say, na-realize ni Maria, if it's God's word, then it will happen. Kaya pag pinangakuhan kayo ng Diyos, huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong mag-aalinlangan. At higit sa lahat, huwag niyong tutulungan ng Diyos. Idaragdag ko po yan. Pag may pangako sa inyo ang Diyos, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang mag-aalala, at huwag na huwag mong tutulungan ng Diyos. Huwag niyong sundan ang pagkakamali ni Abraham at ni Sarah na tinulungan nila ang Diyos na mangyari yung pangako ng Diyos. When God promises you something, God does not need your help. Kaya marami pong Kristiyano ay nahihirapan dahil nga sabi, pangako daw ng Lord, pagpapalain ako. Paano? Utang ka ng utang dito, utang ka ng utang doon. Baong ka ngayon sa utang. Hello? Minadali mo eh. Tapos ang dating mo, Pastor, blines ako ng Diyos. Yung pala, utang. Tingnan mo ngayong katabi ko, baka usap ngayong umagang ito. Remember, when God says something to you, He does not need your help. Pag pinangakuhan ka ng Diyos, dahil ganito po ang Diyos, pag nagngako siya, nagpala siya, wala itong hilahil. Ako'y naniniwala pa rin na magkakasasakyan ka na wala kang gagastusin. Ako'y naniniwala pa rin na magkakabahay ka na hindi ka bumabayan. Pero susi, manalig, magtiwala at huwag mong tulungan ng Diyos. Dahil may oras po ang Diyos sa lahat ng bagay. He does not work in your time. He operates in His time. Dahil sabi ng Ecclesiastes chapter 3, in His time, He makes all things beautiful. Kaya maraming Kristiyano yung nasa shipwreck ngayon dahil hindi nila naintindihan, okay, may pangako ang Diyos, tutulungan ko ba ang Diyos? Kaya pinapaalala ko sa inyo si Abraham. Dahil nainip na po si Sarah at si Abraham, sabi ng Lord, magiging kang tatay pero baug ako eh. Di ata alam ng Diyos mo yan eh. Ang tagal na natin naghihintay, wala. So ito, katulong, anakan mo. Amen? So ano po nangyari? Naging sakit ng ulo nila si Ismael. Amen? Naging sakit nila ng ulo si Ismael. Bakit po? Dahil pati si Hagar naging problema po ng mag-asawa. Dahil it's a sign that they help God. They go ahead with God. Remember, when God promises you, you have to wait. Amen? Dahil may oras po ang Diyos sa lahat ng bagay. Sana wag niyo pong makalimutan ang sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1. Sabi ng Lord sa kanyang salita, sabi niya, in everything there is a time, in everything there is a season, and there is a purpose under heaven. Napakaganda po ng Diyos kung iintindihin lang ng tao. Kita niyo, lahat ng bagay tinakda ng Diyos na may oras. Pero ang tao po kasi makulit. Dahil sa kagustuhan kumain ng mangga buong taon, kinakalburo ang mangga. Kaya sabi nila, ba't ang asim nito? Galing sa kalburo yan eh. Ang tawag doon, hininog sa pilit. Hello? Kasi ang lahat po ng bagay, nilagyan ng Diyos ng oras yan. Hindi nyo ba napansin na pag panahon ng tag-ulan, ang mga bunga po, citrus, kalamansi, lahat na maasim. Bakit? Kasi alam ng Diyos, sa pagpanahon ng taglamig, kailangan mo magiinom ng maasim. At hindi nyo ba napansin na pag pumapasok ang summer, nandyan na naman si singkamas, nandyan na naman si pakwan. Bakit po? Dahil alam ng Diyos mainit, kakapusing ka sa tubig, dehydrate ka, this is the food that you need. Haven't you noticed ang pakwan hindi lumilitaw sa panahon ng tagulan? Kung may lumitaw man, pinilit po yun, kaya hindi masarap eh. Kaya ngayon, kita nyo ang pakwan, iba-iba na kulay. Nakuha po ba natin? Because God set up everything in His time. May oras po lahat ng bagay. Pero kailangan tayo po'y manalig, magtiwala, at huwag tulungan ng Diyos. Yun po ang susi. Dahil sa takdang panahon ng Diyos, ang Diyos po ay marunong kumilos. Kaya pag pinagpala ka ng Diyos, walang bigat. Amen? Walang bigat. Dahil alam nyo ang tunay na pagpapala ng Diyos, mapapasalita kang, wow, that's you, God.
Kasi bakit? Napaka-imposible, but here it comes. Amen? Yan po ang Diyos. Kaya lamang ang tanong nga ay kaya mo bang mag-intay? Amen? Kaya nabuo na po sa mga alagad na pag nagsalita ang Diyos, mangyayari. Kaya hindi nila pinalampas ang bagay na ito at sila'y nagtanong sa Panginoon, ano ang mga palatandaan ng wakas ng panahon at ng mga bagay na iyon sinabi? Ngayon, sa Luke 21, tingnan na po natin, medyo bibilisan ko na para po tayo ay hindi lubhang ma-overtime. Ang sagot po rito ni Jesus sa verse 7, 21:7, Teacher, they ask, when all these things will happen, what sign will show us that these things are about to take place? So this is about the end time. Now, sabi ni Jesus sa verse 8, He gave them the signs that will come to know, in order the people to know that they are in the end. Ano po sabi ni Jesus? For a sign, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and saying the time has come, but don't believe them. So ano po ang warning ni Jesus? Unang sign, marami raw po magpapakilala na silang Mesiyas. Ibig sabihin po ng Mesiyas, ibig sabihin po nun ay the anointed one. So ang hint na binibigay po rito ng Panginoon, kasi wala namang magkiklaim na ako si Jesus eh. Doon ma-identify mo kaagad, kulto yun eh. Tama? Pero paano nyo raw po ma-identify na nasa bulaan kayong gawain? When they claim that I am the Messiah. Ay, pastor, wala ako naririnig na sila yung Messiah. No, you then get the message and the meaning. The meaning is I am the anointed one. Pag nakarinig kayo ng ministry na nagsasabing kami lamang ang tama, that's the Messiah thing. Pag hindi kayo miyembro nitong gawain ito at sa iba kayo nadalo, pa-impyerno kayo lahat kasi dapat kayo ay kaanib sa aming grupo. Kami lamang ang ligtas, ang amin lamang pastor ang tinawag, siya lamang po ang isinugo. Amen, siya ang sinugo ng Diyos sa huling panahon. Now that's the Messiah thing. Now that's the warning. That's the red flag. Ano ang sabi ng Panginoon? If you came into a church, if you came into a ministry that claim that they are the Messiah, then stay away from them. Nakukuha niyo po ba yun? Amen? Kaya nga po, if a church promise salvation through membership, that's not the right church. Amen? Kaya nga po, lagi natin sinasabi sa inyo, you can attend this church and yet not be saved because salvation is a personal thing. It is your relationship with Jesus. Amen? Nakukuha po ba natin? Ha? May natututunan po ba tayo ngayong umagang ito? Yun yung sinasabi ni Jesus that this will come. Marami po ang lalabas at lilitaw that they will claim that we are the Messiah. We are the anointed one. We are the anointed church. Yun yung sinasabi ni Jesus. He gave the warning. And it's happening, right? Nangyayari po ba yun? Kaya nga kung babalikan na natin si John, ang sabi ni John, the same thing. Tinuturuan niya po ang mga believers under his ministry. Na sabi, there will come a time that false prophets is coming to the world. Nakuha po ba natin yon? Amen. So kaya yung unang part, ito po ay may tema na kung saan ay nagbabala tungkol po sa deception na dala po ng wakas ng panahon. Kaya pag bumaba na po kayo sa sulat ni John, atin pong mapapansin din na pagdating po doon, dahil nga po medyo parang confusing, parang tricky pala ang kaligtasan kasi merong fake, amen, merong legit, merong fake, medyo complicated para doon sa mga tao doon na sinusulatan. Kaya nga po, kung ating papansinin, pagbaba po dito sa verse 17, amen? So, pinipick up ko na po sa verse 17. Ang sabi po rito ni John sa kanyang sulat, sa verse 17, sa 1 John, mali po pala na i-quote ko, I'm looking at John 3. Now, punta po tayo sa 1 John at sa Gospel of John. Samahan niyo po ako sa 1 John, amen? So, sa 1 John, kung ating pong papansinin, sa bahagi po ng pagkakasulat dito ni John, meron po siyang nabanggit dito sa area na ito. Sa 1 John, ang sabi po rito, 1 John 4:9, samahan niyo po ako. Ang sabi po rito, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world that we might have eternal life through Him. So napakaliwanag, ano po? So na kanino lamang po ang eternal life? Na kay Jesus lamang po. Amen. So kaya nga po, sabi ni John sa verse 10, now this is an example of real love. Amen? So ito raw po ang napakagandang example ng tunay na pag-ibig.
Yung pag-ibig na ginawa po ng Diyos ng pagbibigay niya ng kanyang anak na sino? Si Jesus Christ. Kaya nakaparallel po yan sa John chapter 3, verse 16. Ano ang sabi ng John 3:16? Can you recite that? Ano po sabi ron? For God so loved the world that He gave. Baka John 3:16, hindi nyo pa rin po alam. Pakibigyan po ng sulat po ang mga kapatid natin. Amen? Sige nga po sabay-sabay. John 3:16. Ready? 1, 2, 3. Amen. Wow, amen. So tingnan nyo na ha, tingnan nyo na po yung approach. Sa verse 13, pinapaliwanag ni John that the manifestation of true love is true by giving His Son. Kaya sabi sa verse 13, God has given us His Spirit. Now the proof that you are saved is the Holy Spirit. Amen, that we live in Him. Alam nyo po, madali po ma-detect at ma-check kung kayo tunay na believer. Ako po'y natutuwa pag may isang tao lumapit sa akin one time, umiiyak siya. And I almost cried. I cried not because nalulungkot ako doon sa kanyang kalagayan, but I cried because I found out that this man is true saved. Bakit po? Umiiyak siya. Umiiyak siya at sabi niya sa akin, tulungan niyo po ako. Sabi niya, may nagawa po ako ng mga bagay na alam ko na hindi gusto ng Diyos eh. Gusto ko pong magsisi. At sinamahan ko siya mag-pray. Na sabi ko, napakaganda ng iyong karanasan. Bakit po? Because the sign that you are saved, one of the major things that proves that you are saved, there is a conviction. Pag ikaw po ay nagkasala, hindi pwedeng hindi ka magsisi. Kaya nga po ako'y confident na itinuturo yung once saved is always saved. I believe in once saved and always saved, by the way. Na pag ikaw po iniligtas na ng Diyos at one time, your salvation never leave you. Amen? I believe in that. I don't know what you have been taught, but this is what I stand. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, that salvation is a gift, and the gifts and the calling of God is without repentance. Ang kaligtasan po'y regalo, hindi binabawa. Meron ba kayong experience na nagaluhan ka, tumatawag, pakibalik mo yan, nagbago isip ko? When somebody gifted you something, it is forever yours. Do you believe that? Tama? Salvation is a gift. One time, I encountered this question. Sabi niya, Pastor, it's very slippery na tinuturo mo yung once saved is always saved doctrine. Paano yung mga loko-loko sa church? Sabi pa, paano yung mga nabubuhay sa kasalanan sa simbahan na hap-hap ang buhay sa pananampalataya? Baka akalain nila, meron na silang free ticket to heaven kasi kahit sila'y nabubuhay ng wayward, sila po ay diretso pa rin ng langit. Hindi na sila magpapakabanal, Pastor, kaya maling katuruan yan. Sabi ko, no. Because if the Holy Spirit is given to you, it is very hard to continue sinning. Because the Holy Spirit will not let you continue to live in sin. And sabi ng Bible, greater is He that is in me than he that is in the world. So if I will continue to live with the world, ibig lamang sabihin, mas makapangyarihan ang mundo kaysa kay Holy Spirit. And I don't believe that. Because ang sabi ng Biblia, greater is in me than he that is in the world. I am not perfect. Hindi po ako perfecto. Pero one thing na nakita ko pag ako'y nagkamali, nagsinungaling, nalulungkot po ako. Pag namura ko po yung tao sa lansangan, hindi ako perfecto. Baka minsan nagit-git ko kayo sa lansangan. Nasigawan ko kayo, huy, umayos ka. Pero pagkatapos ko sigawan yung lungkot na lungkot ako, I know I did something wrong and I said, Lord, forgive me. That's a sign that the Holy Spirit is in your life. Pero kung ikaw po yung tao, you say you are a Christian, pero pag gumagawa ka ng kasamaan, wala lang. Hello? Then you are not. Because the sign that you are a believer is the Spirit dwells in your life. Kaya mahirap ka magtuloy-tuloy sa kasalanan. Hindi tayo perfecto. Nagkakamali po tayo. Dahil hanggat tayo nasa laman, nagkakamali tayo, nakakaloko tayo ng tao, pero matapos mo lokohin, lungkot na lungkot ka, Panginoon, Diyos ko po, mali yung nagawa ko. Amen. At may mga pagkakataon, tatawag ka, Brad, sobra yung ibinayad mo, mali ito, na babalik ko sa'yo. That's a good sign. That's the Holy Spirit's convicting you. Amen. Pero pag ikaw yung tao na nakakita ng pera, uy, akin na to, blessing ito, glory to God.
Well, the Holy Spirit will not teach you to lie. Hello? Kaya ang banal na Espiritu po ang magtuturo sa iyo sa katotohanan. Kaya ang buhay ng Kristiyano, alam niyo po, my life as a pastor is not stressful. Believe me. Bakit? Hindi ko kayo kailangan bantayan. Dahil alam ko po kung kayo talagang nasa Diyos, hindi ko man kayo i-follow up, babalik kayo because the Holy Spirit will follow you up. Pag ikaw naman pinapalo up pa, kapatid, si Holy Spirit, napakalapit na, hindi ka ba mapalo up? Hindi ka ba mapakali na hindi ka nakikita sa church? Kaya pag hindi ka napapakali na hindi nakikita sa church, come on, repent. Receive Jesus. Bakit po? Kasi pag nasa iyo si Holy Spirit, hindi ka mapapakali na gawin ang tama. Dahil hindi siya pumapayag na manatili ka sa kalokohan. Kaya hindi po mas mahigpit na bantay si pastor, mas mahigpit na bantay si Holy Spirit. Kaya nga pag sinabi, Pastor, umalis na po si ganito. Kung yan ay sa Diyos, babalik yan. Hello? Dahil kung yan sinasamahan ng Diyos, ang Diyos na magpapaunawa sa kanya, mali ginawa mo, bumalik ka. Pero pag hindi niya nalaman na mali yung ginawa at hindi na nakabalik, hindi Holy Spirit ang kausap nun. Because the Holy Spirit will always lead you into all truth. Hello? Minsan may gumawa sa'yo ng bagay. Pastor, hindi ba sila hihingi ng tawad sa'yo? The Holy Spirit, that's the Holy Spirit job. Na ipaunawa sa kanila, what you did was wrong, and if the Holy Spirit speaking to you, you will repent and come back. But if not, I'm sorry, it's not the Holy Spirit moving in your life. Kaya hindi po stressful ang aking buhay pagpapastor. Dahil I live every members, every believers that come to church, I know they are not my property. They are the property of the Holy Spirit. My job is to preach. Nakuha po ba ninyo? Hindi ako yung tipo ng pastor na kukumbiktahin ko kayo. Alam mo ba na papunta ka sa impyerno? No, that's not my job. Hello? Kaya maraming pastor tumatanda na maaga, hindi masaya. Bakit? Kasi pati trabaho ng Espiritu, tinatrabaho nila eh. Nakuha po ba natin? Just preach the truth. Amen. Pray for them and let the Holy Spirit do the rest. Amen. Kaya makikita nyo po, tinutukoy po dito ng sulat ni John. Amen. Medyo bibilis na ako na nag-iisa-isang pumapasok na po ang mga ulam. Ano po? Nakukuha nyo na po. Naamoy nyo na po ba? Amen. Amen. Nakikita ko, nagsisimula ng hinahakot ng mga ulam. So, ibig sabihin, amen. So, ang sabi po rito, sa 1 John chapter 4, amen, sabi rito in verse 13, and God has given us His Spirit as proof that we live in Him. Sino raw po ang proof na tayo raw po ay mga anak ng Diyos? It's the Holy Spirit. Kaya anong kaibahan ng mga taong tunay na anak ng Diyos? Amen. Nasa ating Espiritu. Amen. Nasa atin. Kaya hindi tayo bantayin. Nakukuha niyo po ba yun? Napakahirap naman ata ng karelasyon na bantayin. Lalagyan mo pa ng GPS yung cellphone. Ba, ayoko niyan. Amen, ayoko niyan. Ayoko nung kailangan pang alamin ko yung password ng cellphone. Nakukuha po ba natin yan? Amen? Ba't may nag-o-opo ko narinig? Mukhang agree-agree. Ano po? May mga ganun ba kayong karanasan? Amen? Amen? Dahil ang tunay po na nasa tamang relasyon, you will always be faithful. Right? Amen? Kaya sabi po rito sa verse na ito, kaya sabi rito sa verse 15, bababa na po tayo, bilisan na natin, konti na lang yan. Nakikita nyo na ba finish line? 15 na po tayo. Sabi, all who declare that Jesus is the Son of God, have God living in them and they live in God. No, so sabi dito, we know how much God loves us. So let me now give you straight to the point. So what is the love that has been talking about here in verse 18? It's about the love of God. Kaya sabi ron, there is no fear in love. Kasi doon sa verse 17, ito po yung context. And as we live in God, our love grows more perfect, so we will not be afraid on the day of judgment. So verse 18 is not about love, courtship, and marriage. It's about judgment. Hello? So hindi pala ito buhay pag-asawa. Ito'y tungkol sa judgment na
Yung problema ng sinusulatan ni John, wala silang kumpiyansa sa kanilang salvation na baka sila'y hatulan ng Diyos. Kaya ina-exhort sila ni John that the love of God is enough so that you will not face the judgment because the love of God saves you from judgment. Kaya there is no fear in love. Fear about what? Fear about judgment. Dahil pag tayo po ay nasa Panginoon at nasa pag-ibig ng Diyos, hindi na po tayo haharap sa kahatulan because he who the Son set free is free indeed. Glory to God. Kaya hindi na po niya babawiin pa ang ating mga kaligtasan. Hindi niya aalisin ang ating mga kaligtasan. Kaya dahil tayo po'y nabuhay sa pag-ibig, yun yung sinasabing there is no fear in love. Kaya pag alam mo ang pag-ibig ng Diyos, confidence, meron kang confidence. Confident ka. Amen. Kaya ang mga taong ligtas, hindi stressful. Kasi alam mo po that God already loved you and His love is perfect. Glory to God. So yun po yung true interpretation and meaning ng 1 John 4:18. Dahil ang dyablo, mag-uusap sa sayo, hindi ka tama, nako, patay ka sa Diyos mo. There is no fear in love. Dahil mahal ka ng Diyos, amen, God got you covered. How? Through His Son, Jesus Christ. Nakuha po ba natin yun, mga kapatid? Dito po tayo magtatapos. Can we bow our heads and let us pray? Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa mabungang araw at oras ng aming pagsasama sa lugar na ito. Salamat sa mga revelations, mga kapahayagan ng iyong mga salita na pinadaloy mo po sa aming lahat ngayong araw na ito. Ikaw na nga po ang bahala, Panginoon, sa mga kapahayagang nahasik, nahayag. Dalangin ko po na ang lahat ng binhi ay magkaroon ng ugat. Ito ay magkaroon ng bunga, tumubo. Panginoon, ang sabi mo nga po, iba ang nagtatanim, iba nagdidilig. But God always give the increase. Ikaw na po magpaunlad ng mga salitang kanilang napakinggan. I pray that it will be fruitful, it will flourish, and it will protect them, Panginoon. From all deception and lies, Panginoon, na nais na ibato sa kanila ng mga kaaway. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, parangal, pagsamba, in Jesus' name, amen. Alright, so, ano pong kasunod? Meron bang, so, okay na. So, tumayo po tayo. So, wala na po kayong announcement, wala kayong gustong iparating, wala na po, okay na. Meron daw pong gusto iparating. Happy Valentine's sa lahat, amen. So, Happy Valentine's sa lahat, amen. So, purihin po ang Panginoon. So tayo po'y manalangin, let us bow our heads and let us pray and I will give you the final benediction. O Diyos, salamat po muli at kami ay nakarating ulit, Panginoon, sa pagtitipon at sa pagsasama-sama bilang mga magkakapatid kay Kristo. Panginoon, pansamantala, maghihiwa-hiwalay muli kami. Pero umaasa kami na may parating na araw at panahon na hindi na muli kami maghihiwa-hiwalay dahil kami magsasama-sama sa iyong presensya sa nalalapit na araw na iyong pagbabalik. Kaya habang kami sama-sabang nag-aabang, nag-iintay sa iyong pagparito at pagkuha sa amin, idinadalangin ko po ang mga kapatid ko sa binyan na sila iyong patuloy na proteksyonan, ingatan, ipagtanggol sa lahat ng mga gawa ng mga masasama. Panginoon, ipapahayag ko na mula sa iyong mga labi at sa iyong salita that there are no weapons that is formed against them will prosper, Panginoon. Kaya kung ang mga kaaway, Panginoon, sa paligid, nagtatangka, nagbabalak na sila'y saktan, lagyan ng sakit, lagyan ng karamdaman, lagyan ng mga kalituhan, kaguluhan, Lord, I rebuke that and I resist that. Kaya sa mga may sakit, may karamdaman, Lord, I pray that you are touching their body from head to foot right now at hayaan mo na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay maranasan nila. Lord, I rebuke every sickness, any form, any kind of sickness, Panginoon, na sa kanilang pag-alis, paglabas ng lugar na ito, they are going home completely healed, Panginoon. Nataranasan nila, Panginoon, ang pagpapagaling mo. At sa mga nangangailangan ng kanilang mga emosyon ay magkaroon ng kapayapaan dahil sa mga problema sa asawa, problema sa anak, problema sa mga kung saang mga bagay na nagiging kabigatan ng kanilang kaisipan. Lord, sinabi mo po that we put our burdens to you. And you are giving us perfect peace, Panginoon. Kaya bigyan mo ng peace, Panginoon, ng mga kapatid ko. Bigyan mo sila ng sobrang kapayapaan at tulungan mo sila na makita nila ang solusyon sa mga pinagdaraanan nilang problema at pagsubok. At sa mga may material na pangangailangan, Lord, give them wisdom. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano nila masusurvive
ang mga trying moments, financial crisis na meron po sila. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon. Sa kabuuan, kami po'y magtatapos, maghihiwa-hiwalay, pero kasama namin ang iyong presensya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Magandang umaga po, magandang tanghali, tapos na po ang ating gawain. God bless us all po. Kaya naman kung tayo po ay napagpala at nais tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y nagpapakumbaba at nagsusumamo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras at sandaling ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung ikaw ay nakasama ko sa pananalangin na ito, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, at gusto pang lumagos sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay aking inaanyayahan kung malapit ka lamang dito sa Binyan, Laguna. Our church is located at 2nd floor Morales Mall Building, Binyan, Laguna. At kung gusto mo po makinig ng mga ibang mga resources, mababasa niyo po sa ilalim na screen sa facebook.com/bndbinyan at sa aming YouTube channel, sa aming Instagram. So salamat po at God bless po sa inyo.